Asan na yung flood control plan na sinasabi para sa 10 taon? Yun. Baka naman kung ano-ano ang rine-report ninyo sa ading ko, baka iba-iba naman ang rine-report ninyo sa presidente. Huwag naman. Mga kabayan, naglabas ng sama ng loob itong presidential sister at senadora na si Aimee Marcos sa mga kinauukulan, partikular sa DPWH. Ito ay kaugnay sa naganap na malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular sa Metro Manila. Ayon kay Aimee Marcos, nadidismaya siya dahil sa kabila ng bilyon-bilyong budget na inilalagak ng Senado at Kongreso, tila malaki pa rin ang problema sa flood control project ng gobyerno. Medyo nakakapikon kasi sa totoo lang hindi naman nagkulang ang Congress at ang Senado sa pagbibigay ng pera para sa flood control. Kung tutuusin, 450 billion. Halos 1.4 billion a day ang flood control budget. Kung isusuma total mo lahat ng agencies mula sa DPWH pababa, asa napunta yung pera? Samantala, sa kabila ng malawakang pagbaha nitong mga nakalipas na araw, patuloy naman na nag-iikot si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga lugar na sinalanta at apektado ng pagbaha. Ayon sa Pangulo, patuloy na mag-iikot ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong individual at para maabutan ng tulong, partikular ang pagkain, gamot at pansamantalang matutuluyan. Nakiusap din siya sa mga Pilipino na huwag magtapon ng basura kung saan-saan dahil ito umano ang sanhi at pinagmumulan ng pagbaha, partikular sa Kalakhang, Maynila. Sana matuto naman ng tao, huwag kayong nagtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Dahil ginawa siya, 81. In Valenzuela, I think they have 32. So marami na yung pumping station. Pero talaga, you have to put it somewhere. So yesterday, 12 o'clock was high tide. 12 o'clock noon, nag-high tide. Nagsabay-sabay, parang malakas ang ulan, tapos nag-high tide. So at least now I'm very clear about what the situation is. I will be going to inspect all the other areas when we can travel to see what else is needed in the other parts of the country that suffered flooding. Samantala, palaban at hindi natatakot itong vlogger na si Maharlika. Ito ay matapos maglabas ng pahayag si DILG Secretary Benhur Abalos na ipapaaresto at kakasuhan ang mga nagpapakalat ng peking video na nagtitrending sa social media kung saan ay may isang lalaki na sumisinghot ng pulburon na kamukha ng Pangulo. Ayon kay Maharlika, hindi siya natatakot sa banta ni Abalos. Ito po ay pagpapakita na gusto na tinatakot ang bawat na mag-share itong video na ito. At ang sabi nila, yun nga, pananagutin nila, hindi panagutin nyo. O makikipagtulungan kayo sa Amerika, sabi pa ni Abalos, sabi ng DND, di magkipagtulungan kayo sa Amerika. Gustong-gusto ko nga yun eh. Diba? Nakontakin ako ng American government at nang mailatag ko pa ng gusto kung anong kadyutahan ninyo. Akala nila natatakot ako sa inyo mga hinayupa kayo? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, naniniwala ba kayo na totoo o peke ang viral video na di umano ay si Pangulong Bongbong Marcos ang sumisinghot ng ipinagbabawal na pulburon? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nais na matukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na mga binaha kung sila ba ay nasa rescue o relief phase pa lamang. Ito ay upang malaman ng national government kung anong klaseng tulong ang dapat na ibigay sa mga lugar na naapektuhan ng patuloy na mga pag-ulan. Ito ang isa sa mga sentro ng situational briefing ni Pangulong Marcos Jr. kaninang umaga kasama
ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Nagbigay din ng direktiba ang Pangulo sa Department of Health na maglagay ng mga medical team sa bawat evacuation center. Ayon naman kay Department of Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan, naka-preposition na ang assets ng ahensya sa mga rehiyon na naapektuhan ng pagbaha kung saan nakahanda na para sa clearing operations. Iniulat naman ng ni Department of the Interior and Local Government Secretary Beno Rabalos ang ginagawang hakbang ng mga alkalde ng Metro Manila upang matulungan ang mga pamilya na apektuhan ng kalamidad. Samantala, bumisita naman si PBBM sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila na mga binaha. Unang pinuntahan ng Pangulo itong command center dito sa Valenzuela City. At matapos ito ay dumiretso ang Pangulo dito sa Barangay Malanday Evacuation Center dito pa rin sa Valenzuela. At inaabangan na lang natin ang pagdating naman ni Pangulong Marcos dito sa isa sa mga evacuation center dito sa Tansa, Navotas City, kung saan naasahan na pangungunahan naman ng Pangulo ang pamimigay ng relief goods para sa mga residente dito sa lugar. Kung saan mapapansin natin dito sa Navotas na karamihan pa rin dito sa mga lugar dito ay mataas pa rin yung baha. Hanggang tuhod ang baha pa rin dito sa ilang lugar dito sa Navotas at maging dito sa Malabon. So, Valenzuela has the usual problem. Talagang basin yan lagi nababaha ang Valenzuela. But marami na silang flood control, pero nasa pawan itong sa dami ng tubig. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. For example, this was not, the amount of water was not as bad as Ondoy. But the effect was greater than Ondoy. Mas malaki ang baha. Mas maraming nabaha na lugar kaysa panahon ng Ondoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. What we have seen is that one of the most important parts that nagkaproblema was that navigation gate that we went to na nasira because binangga ng isang barko basta hindi sumunod sa instruction, sinira niya. That is why Navotas is still 80% underwater. Malabon the same, Valenzuela also. So we have to really look into that sort of thing. Yung pumping stations natin, marami na. Yun, nakaproblema lang, sana matuto naman ng tao, huwag kayong nagtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Dahil Navotas yung 81. In Valenzuela, I think they have 32. So marami na yung pumping station. Pero talaga, you have to put it somewhere. So yesterday, 12 o'clock was high tide. 12 o'clock noon, nag-high tide. Nagsabay-sabay, malakas ang ulan, tapos nag-high tide. So at least now I'm very clear about what the situation is. I will be going to inspect all the other areas when we can travel to see what else is needed in the other parts of the country that suffered flooding. Now, when I get back to the office, I will be putting together, now that I know what the situation is, where the areas are that need the most. We will be putting together already the release packages for the LGUs. Here in NCR, not only NCR, in Region 3, in Calabarzon, NCR, marami nang tumawag sa akin kanina umaga pa. So we'll put that all together so that we can go to DBM and tell them to release this already para magamit na ng ating mga local officials. Kung titignan mo, okay? Kung titignan mo yung sinasabi nilang tenga, it's all BS. Eh di ipa-authenticate nyo. Para masabi nyo sa taong bayan na si Maharlika ay naglabas ng fake video. Di ba? Ipa-authenticate nyo, I challenge you, Jutang Ginimes, di ba? Hindi ko naman sinabi sa inyo na ito po ay si Marcos Jr. Ang sinabi ko lang, mga palangga, panoorin natin ang isang mama. Eh nag-react kayo. Ibig sabihin, guilty kayo. At napakasimple lang sagutin. Kayo lahat.
kung gusto nyong bumalik, well, hindi na babalik ang tiwala ng taong bayan sa inyo. Napakasimple lang. Babalik tayo sa pulburon test. Bakit kayo naaalarma? Okay? Bakit kayo takot na takot? Ang sabi nga ni Abalos, ang layo ng mukha ni ang layo ng mukha kay Bangag Jr. Bakit yung reaksyon ng tao identical, eksakto? Ano gusto nyo? Bulagin nyo, yung tuslokon nyo ang mata ng taong bayan para lang umayon sa inyong mga kasinungalingan? At ito mga kapalangga, pakinggan nyo ang bawat salita ng mga bangag na ito, mga jutang ginimes. Lahat ng mag-create sila ng task force. Task force! Akala ko ba hindi si Marcos Jr. yun? Bakit kayo mag-create ng task force para pigilin ang pag-spread nitong bonggang-bonggang pulburon video? You will spend millions na naman na pera para mag-create ng task force. Ito po ay pagpapakita na gusto na tinatakot ang bawat na mag-share itong video na ito. At ang sabi nila, yun nga, pananagutin nila, hindi panagutin nyo. O makikipagtulungan kayo sa Amerika, sabi pa ni Abalos, sabi ng DND, di magkipagtulungan kayo sa Amerika. Gustong-gusto ko nga yun eh. Diba? Nakontakin ako ng American government at nang mailatag ko pa ng gusto kung anong kadyutahan ninyo. Akala nyo natatakot ako sa inyo mga hinayupa kayo? Simple lang naman ang sagot dyan eh. Sabi ni Abalos, ang layo-layo daw. Bothered kayo. Bakit kayo naapektuhan sa sona nyo? Nasira. Although hindi ko pa napanood yung sona nila, mga palangga. Yung sona ni Bangag. Bakit kayo natataranta? Bakit gusto nyong ampatin yung video na hindi naman si Kuting, na sabi nyo hindi naman ito si Marcos Jr.? Bakit kayo natataranta in the first place? At bakit sinasabi nyo, Abalos, na ito ay malisyoso? Yung yung pagnanakaw nyong lahat sa kaban ng bayan, yung pagpapahirap nyo, balik naman po tayo sa issue ng smuggling, pulburonic, kidnapping, lahat na yan, araw-araw kong sinasabi, hindi lang yan malisyoso, araw-araw yung kinikitil, ginugurgur ang buhay ng Pilipino. Itong video na ito, kung hindi ito si Marcos Jr., brush it off. Bakit kayo gagastos ng kaban ng bayan? Sige nga. Ngayon, sasabihin nyo, ang iba ang mga dahilan nila, ay luma na yan. 2010 pa yan, 2013. So, kung 2010 pala luma na nagsingot yung presidente nyo, dahil kiniklaim nyo, kayo ang nag-claim na siya yun eh. So, okay lang, mga AFP, PNP, mga Marine na mga makikisig na mga bruskong-brusko kung mga palangga, okay lang po yun, kahit 2010, 2011, 2012, na yung commander in pulburon nyo ay sumisingot at talagang, feel na feel niya. Kasi, yun ang ng taong bayan, yun yung pulso ng bayan. Ano sinasabi mo, Abalos? Nakakaloka. Ay, hindi, ang layo-layo niyan. Ang layo-layo ng mukha. Bakit nataranta ka? Bakit nagpa-presscon ka? At bakit sinasabi mong tinaon pa para sirain ang presidente? Tignan mo kung pakikinggan nyo, tinaon pa sa SONA, sinisira o destabilize ang presidente. Akala ko ba hindi si Bangag yung nasa video? Bakit kayo yung nagki-claim? Sabi nyo, hindi to ang layo-layo. Bakit sabi nyo sinisira yung presidente? Coming from your mouth, filthy mouth. Kayo mismo ina-acknowledge nyo na ang nasa video ay si Bangag. Hindi ko naman sinabi na siya ay si Presidente Marcos Jr. Ang sinabi ko lang, mga kababayan, the moment of truth, antayin natin, tignan ninyo, panoorin ninyo, tignan ninyo, at kayo na po ang humusga. Ito po. Kinonfirm ko ba na siguradong sigurado ako, 100%, ito po ay si Marcos Jr. Mapipigilan ko ba ang taong bayan, ang mga nanonood? Ay, naku, palangga, yung aking mga palangga na dumalo sa aking inorganize dito na event. Sumisigaw sila, mga kabataan pa yung karamihan doon. Diba? Marcos Bangag, Marcos Jr. Kasi ibig sabihin, yung nakikita ng mga mata ninyo, kasi siyempre, yung brain ninyo, di ba?
Hindi naman kayo bangag, di ba? So nakikita ninyo ng inyong mga mata, yun yung sinusunod ng inyong damdamin at yun ang namumutawi sa inyong bibig. Ano pa sabi niya? Okay, sabi ni DND, we urge the proper U.S. authorities to investigate and bring to justice two perpetrators of this disgusting act. Sino biktima dito? Makikipag-usap kayo sa Amerika, edi good, bonggang-bongga. Gusto ko yan. Gusto ko yan, di ba? Edi, maralaman ng buong mundo. Bring it on. At least hindi lang tayo dito, limited ang ating reach dahil even ang mga mainstream media, bulag, pipi at bingi at walang balls. Dadalhin natin sa international media. Do you think natatakot ako dito? Ha, DND? Ngayon na, bukas din, lumipad kayo dito at makipag-ugnayan kayo sa Amerika at nang pag-usapan tayo sa buong mundo. Ang sabi ng mga walang hiya, we urge the proper U.S. authorities to investigate and bring justice the perpetrators of this disgusting act. Bakit kayo natataranta? Sabi ni Abalos, ang layo-layo naman yan eh. Hindi yan si President Junior. Ang layo ng tenga. Bakit kayo makikipag-ugnayan sa Amerika? Bakit kayo najujuang? Bakit kayo natataranta? Di dapat ini-enjoy nyo na lang yung sona ninyo. Di ba yung mga pangbubola sa inyo ni Kuting na sinasasabi na naman niya, may sinabi ba tungkol sa smuggling? Bilang na ang araw ninyo. Dapat enjoyin nyo na yung panloloko. Yes, hair follicle test dapat. Bakit kayo? Baka tumawag na kayo dito sa Amerika. Bukas na bukas din. Magpa-press con kayo. Pangalanan niyo ako. Para naman lalo ako makilala sa buong mundo. Bakit hindi niyo ako mapangalanan? Gusto niyo pala palagutin ako. Pangalanan niyo ako. Sino pa pangalagutin niyo? Hangin? Di ba? Yun, mga kababayan. Kita-kita ninyo. Ayaw niyo akong pangalanan. Gusto niyo makipag-ugnayan sa international. Then bring it on. Ilagay niyo ang pangalan ko dyan. Diba? Ilagay nyo sa dyaryo. Makipag-ugnayan kayo sa international, gawin nyo to lahat. Kasi gusto nyo akong panagutin, di ba? Kung kayo na mismo dahil si Lisa Tanas may kapangyarihan yan, sa kapangyarihan ng pera ng bayan, lahat ng bansa, kontakin ninyo, bayaran ninyo, whatever, di ba? Kontakin nyo yung mga media, ilagay nyo pangalan ko na dapat si Maharlika Claire Contreras. O, di ba? Dapat managot dahil siya ay nagpakalat ng deepfake video. Yan ang ilagay ninyo. I am waiting for that. Gusto kong makilala ako ng buong mundo na may isang Maharlika, na isang Claire Contreras na naglabas ng video na hindi ko naman pinangalanan at itong mga bangag na sa gobyerno, sinabi at inamin nila indirectly na ito ay si Marcos Jr. Diba? Ang saya-saya. I can't wait. Akala nyo tinatakot-takot. Ang hilig nyo magtakot-takot dyan sa mga palangga ko sa Pilipinas. Yung sinong magsishare nito ay kakasuhan ninyo at maggagawa kayo ng task force. Tangay na, yung task force sana na ginagawa nyo kung paano makakain ang mga kababayan. Yung task force na, yung alleviate poverty. Ano na nangyari? Yan ang task force na ginagawa nyo dapat. Hindi yung itong pang vested interest kasi nakikita ng taong bayan kung gaano kayo ka nagva. Diyan kayo gumastos. Hindi diyan sa SONA, hindi dito sa mga kaletsihan ninyo. Hindi nga, di ba? O sige, hindi nga daw, sabi nyo, hindi ito si Marcos Jr. Ito ay deepfake. Bakit bothered kayo? Yun yung isang tanong ko. Bakit kayo tataranta? Bakit sinasabi ni Abalos na dapat nasa SONA daw siya ngayon, nakabarong siya pero nagpa-press conference niya? Hindi ba dapat deadmahin nyo? Kasi wala naman, di naman yung Chinese personality, Korean, whatever, Russian yan. Hindi yan si Bangag. Bakit kayo lahat sabay-sabay nagsasalita? Ibig sabihin, alam nyo kung sino ang nasa video na yon. Di ba? Ano pa sabi? Yun, nabanggit na pala to. Words of proper U.S. authorities. Okay na. Gusto ko natawagan ako ng FBI eh. Doon nakausap ko na yung FBI dahil sa death threat nyo sa akin, mga walang iya kayo. Nasalta na pala si Gibo. Diyos ko, nakita nyo yung mga namumuno sa inyo? Wala sa tamang katinuan.
You have to speak up. Kailangan nyo nang mag-speak up, mga kababayan. Dahil pag pinabayaan nyo pa na kayo ay pamunuan ng mga ganitong klaseng tao, di nasa inyo na yan. Hindi ko kayo kayang, ginawa ko na yung part ko bilang isang ipinanganak sa Pilipinas, sa lupang tinubuan na araw-araw umaasa na magkaroon kayo ng peaceful Philippines at maalwan na Pilipinas. Pero sino lang maalwan? Sila. Diyan sa SONA, di ba, 20 million ang gastos nila sa paglamo nila. Ang mga kamag-anak ni Lisa Tanas, smuggler ang alignment. Halos Diyos ko, araw-araw, panoorin nyo lang yung hindi pa nakakilala sa akin diyan sa channel natin.